Siguro kung tayo ay magsasabi sa isang tao na lumayas ka, demonyo, hindi naman lalayas ang demonyo agad-agad dahil walang kapangyarihan ng ating salita. Pero itong si Jesus, pagsabit mo lamang ng lumayas ka sa taong yan, pinapangisay niya na itong inaalihan at iniwan. Makapangyarihang sadya ang salita ni Jesus. At ito ang pinupunto ng mabuting balita. Saan kaya kumukuha ng lakas at kredibilidad ang salita ni Jesus? Bakit gano'n na lamang pati ang mga demonyo, ang hangin, ang mga bagay sa kalikasan ay kaya niyang kontrolin? Una, dahil sa kung ano ang kanyang sinasabi, yun din ang kanyang ginagawa. Ang kredibilidad at integridad ng pagkatao ni Jesus ay buong buo. Kung baga, wala kang maibubutas sa kanya na pagkaduplikara, kundi buong buo ang kanyang pagkatao. Kaya yun ang lakas at kapangyarihan ng kanyang salita. Tayong mga tao, mahilig tayong maghanap ng mga quotation sa mga famous word ng mga bayani, ng mga taong dinakila sa kasaysayan, kung kaya ito'y ginagamit natin dahil ang salitang ito ng mga taong ito ay merong kredibilidad yung nagsalita. Sabihin, kapanipaniwala yung taong nagsalita nito, kaya ginagamit natin ito upang maging kasangkapan natin sa pagtatanggol sa mga bagay na mga kasinungalingan. Pero ganun pa man, ano bang pinapakita ng mabuting balitang ito, mga kapatid? Nanggaling si Jesus sa bayan ng Nazaret, bago pa nito, at iba ang pagtanggap ng mga kababayan niya sa kanya. Pero dito sa Capernaum, siya'y nagtagal dito dahil ang mga tao ay parang opposite ng mga taga-Nazaret. Malugod nilang tinanggap si Jesus at ang kanyang mga salita. Kaya kung merong lugar na maraming ginawa siyang himala, itong Capernaum ang nagkaroon ng maraming benepisyo, na nagpalaya siya ng mga demonyo, nagpagaling ng mga may sakit, at ipinangaral ang mabuting balita. Kaya, kumbaga, ang pananampalataya ng mga tao sa Capernaum ay naging daan din kung paano ang mga tao ay tumanggap ng abot-abot na mga biyaya mula sa Panginoon. Bagamat mayroon ding ilan na resistance group sa Panginoon sa lugar na to, di naman kasi lahat ng tao ay kara-karakay maniniwala. Bagamat halos maraming tao ang naniwala kay Jesus, lalo na yung kumalat ang balita sa kanyang mga ginawa na mga himala sa lugar na ito, at lalo pang nagpabantog sa kanyang pangalan. Tayo rin, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, ay inaasahan ng Diyos na magkaroon ng kredibilidad at integridad ang ating mga salita, na walang halo na duplicity ang ating mga sinasabi. Ibig sabihin, there's always a union of what we say and what we do. Kung ano ang sinasabi, isinasagawa. Yun ang kapangyarihang pwede natin taglayin sa ating pakikihalubilo at pakikipagkapwa-tao. Kasi pag alam ng tao may isang salita yan, hindi ka na magdududa pag sinabi niyang, magbabayad ako bukas, talagang magbabayad yan bukas. May mga tao kasing ganun. Kung ano yung sinabi niya, pangangatawan niya na ito,
Ayaw niya kasing mapahiya, gusto niyang maging makatotohanan sa kanyang sinabi. Pero alam din natin lahat, maraming mga tao ngayon ang may doble kara, lalo na kung may kailangan sa'yo, iba yung sasabihin, iba yung gagawin. Kaya ang hirap magtiwala sa mga tao sa ngayon. Pero hindi naman huli ang lahat dahil ang nais iparating ng Panginoon ay tayo'y tumanggap ng pananampalataya at hanggat maaari ay maging makatotohanan tayo sa ating mga pangungusap sa ating kapwa dahil yun ang makapagpapabuo, makapagpapaunlad ng ating buhay, lalo na sa ating pakikipagkapwa-tao. Iba talaga yung taong tinitingala dahil sa siya'y marunong kumilala sa mali at tama at palagi niyang pinupulfill ang kanyang mga salita. Sa maraming mga politiko ngayon, marami silang mga ipinapangako pero hindi naman natutupad pagkatapos na sila ay mahal sa pwesto. Ito yung mga tinatawag nating merong mga duplicity. Iba ang salita, iba rin ang gawa. Parang nagtitake advantage lamang sa atin upang tayo ay maniwala sa kanila. Pero sa kahuli-hulihan, tayo pa rin yung kawawa dahil tayo na yung naloko, tayo pa rin yung walang natanggap na katotohanan mula sa kanila. Sana mga kapatid, mapanindigan natin palagi ang ating mga sinasabi sa pamamagitan ng tama nating pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Pagsitayo po ang lahat.